welcome back to my channel. Hello Taurus, welcome back. Um Welcome to Tarot Search JP, Fortune Whisperer. This is Che. So, Taurus, I'm here today to do your next 3 months tarot reading for the sign of Taurus. Okay? So, yeah, hoping lahat kayo ay safe, no? I hope you're all well. So guys, ang reading natin ito ay general. So as always, the reading won't be for everyone, no? So take what resonates for you and leave the rest behind para sa iba. Okay, Taurus. So we're going to see what's ahead for you, no? What's coming through for Taurus in the next 3 months. Okay, titingnan natin anong inyong mga pahiwatig ng inyong baraha and anong mga advice na dapat nyong kunin at dapat nyong i-apply sa inyong mga buhay-buhay. So Taurus, welcome back ulit. Okay, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng channel natin, please do subscribe. Click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong uploads. Okay, Taurus? Okay, paalala po ha, ito po isang general reading. Hindi po ito personal reading kaya sabi ko nga our reading for today won't be for everyone. So kukunin lamang po ninyong para sa inyo at iwan ang sa tingin nyo hindi para sa inyo, para sa iba. Okay, Taurus, here we go. Okay, Fortune Whisperer, Spirit of Fortune, what's coming through for Taurus in the next 3 months? Okay, April, May, and June. Taurus. Okay. Salamat po sa mga bago kong subscribers, no? And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng channel natin, please do subscribe. I do appreciate po. Malaking tulong po ito para sa channel natin na lumaki. And guys, don't forget na rin po to share our reading. Okay. Cherry blossom na dito sa Japan pero still sobrang lamig pa rin. Okay. Okay, guys. Okay. Okay. Taurus, start tayo. Oh. Eight of Swords. Parang ang iba sa inyo may mga pinagdadaanan. Taurus. The Moon. The Four of Cups. Parang ang iba sa inyo or siguro no, karamihan sa inyo may mga pinagdadaanan, no? This is the month for April. The High Priestess for May. Ten of Pentacles. Kapirahan. Ace of Pentacles. Kapirahan for the month of May. Okay. Strength. The Star. And of course, wow, King of Pentacles. Ganda at ng card nyo guys ha, Taurus. Kapirahan, no? Although dito, sa bawang ito, no, may mga nararanasan kayong hindi maganda, no? Okay. Bottom card, the Hermit. Ayan guys, kayo yan, the Hermit. Okay. So, okay, Spirit of Fortune, bigyan nyo ako ng knowledge paano i-interpret ang cards na ito para sa mga Tauros. Okay, for the month of April.
Okay. 8 of sword. Okay, 8 of sword. Ito guys ay Taurus, nagsisignifies ito ng feeling of being trapped, no? Restricted, powerless kayo, no? Potentially due to negative thoughts, no? Iba sa inyo. Feeling mo your hands are tied and you are unable to move forward, no? Itong card na to. So, sinasabi dito na ang iba sa inyo guys ay may nararanasan or makakaranas, no? Ng feeling na parang na-trap kayo sa isang bagay or sa isang problema, sa isang sitwasyon, no, na feeling nyo ay powerless kayo. Wala kayong kakayahan para mag-move forward or umiwas sa ganitong sitwasyon. Dahil siguro yung iba sa inyo, malamang no, mga negative thoughts, no? Ang karamihan sa inyong iniisip, mga negative thoughts, no? And then, ayan guys, sword yan. So, nakagapos siya. So, feeling nyo guys, kayo to, some of you, feeling na you are being a victim of circumstances, no? Sa inyong buhay, no? Mga unable to control your situation, no, na kinakaharap or haharapin pa. And maaaring iba sa inyo, Taurus, ay overly dependent on others, no? Or blindly following their expectations, kumbaga, no? Kahit na, ano tawag dito, not in your best interest, no? Just to please them lang. No, sinusunod nyo sila or gumagawa kayo ng mga bagay-bagay na ini-expect nilang gawin mo para sa kanila kasi gusto mo silang i-please, kumbaga. No, no, which is hindi tama, no? Hindi tama para sa sa'yo, no? Para sa personalidad mo ang maging dependent sa kanila kasi hindi 'to nakakatulong sa growth mo, sa pagkatao mo, no? Sa buhay mo. So, tawag dito, pero guys, ang itong card na 'to, no, while this card suggests of feeling of being trapped, ito naman ay nag-i-implies ito na you have the power to make choices and find a way na rin, no, or makalabas kayo sa ganyang sitwasyon na hindi niyo gusto. So, kailangan lang guys dito kayo, encourage niyo yung self niyo to examine your thoughts, no, yung mga paniniwala niyo, and to identify what is holding you back. Kaya kayo nakagapos, feeling niyo nakagapos kayo, feeling niyo na-trap kayo na hindi kayo makalabas sa isang sitwasyon. So, examine your thoughts, examine your beliefs, no, para ma-identify mo kung ano yung mga bagay-bagay, no, na nagho-hold you back, no, para manatili sa ganyang sitwasyon. So you have to, you need to free your mind, Taurus, kumbaga. Free your mind from negativity, no? Para malampasan mo yung lahat ng mga nararanasan mo, no? Just be yourself, no? Be brave enough to face challenges in life, no? And yeah, positivity. Positive outlook sa buhay, yan ang lagi kong sinasabi guys. Walang nega, no, i-avoid yung mga negativity sa buhay kasi walang maidudulot yan sa inyong pagkatao, sa inyong mga hinihiling sa buhay. Okay? The Eight of Swords. Month of April. The Moon. Okay. Ang Moon guys ay strongly associated siya with subconscious mind, no? Intuition and inner vision, kumbaga. So, uncertain, no, fear, or walang katiyakan or may takot, no. So nababasa ko dito sa card guys na iba sa inyo, Taurus, ay nakakaranas ng uncertainty sa buhay o walang katiyakan, no, na masiguro yung inyong kinabukasan, no. So I urge nai-urge ang self niyo, tawag dito, kailangan yung i-urge ang self niyo to trust your instincts, kumbaga, no? And navigate through your
challenging times, no? You need to embrace change or kailangan mong tanggapin o yakapin at i-allow ang self mo to evolve, no? To grow, kumbaga. So, tawag dito, kailangan mong harapin yung takot, yung mga iniisip mong walang katiyakan sa future mo. Kumbaga yung future mo hindi mo alam kung anong ma ano ang parating, anong mangyayari sa future mo. So you have to trust your instinct, no? Order yourself to trust the instinct and navigate through challenges sa buhay na challenges, no? Sa buhay mo, no? Na mga dumarating sa buhay mo. So, sinasabi dito guys na just be brave enough, no? Kasi dito sa cards nyo guys, no, Taurus, malamang karamihan sa inyo nakakaranas talaga dito, no? Emotional, no? Mga emotion nyo, pagod kayo, feeling trapped kayo, mga thoughts ninyo, ang dami yung pinagdadaanan sa buhay. And yan dito nga. So, kailangan nyo lang guys na i-embrace kung ano yung mga dumarating sa buhay nyo, no? And, tawag dito, ang card na ito ay isang card of illusion, deception. Nagpapakita ito ng illusion, ng deception o panlilinlang. And maaring iba sa inyo, Taurus, ay may mga gustong makita, gustong paniwalaan na hindi mo alam na nalilinlang ka, no, sa mga pinaniniwalaan mo. So, tawag dito, so you need talaga to look behind the surface, no? Appearance and uncover hidden truths, kumbaga. So kailangan may tawag dito, yung kaya mo i-encourage yung self mo, no, to trust your intuition and inner wisdom, no, to face or fear ang anxiety nyo, no? Kasi mahirap guys pag tawag dito, ah, imbes na lumaban kayo, ilaban nyo kung ano mga fear nyo, mga anxiety nyo, mga uncertainty nyo, imbes na labanan nyo, tawag dito, nakatrap kayo kasi kumbaga umiiwas kayong labanan. Kasi iniisip nyo na walang pag-asa sa buhay nyo, no? Hindi kayo hindi kayo makapag-isip ng tama. So ayan, pinapakita na ni Eight of Swords. So kailangan talaga guys face your fear, no? And anxieties head on. So you need to be aware, no, Taurus, no, of the situation that you are causing fear and anxiety sa inyong mga pag-iisip, no? Dahil ito ay nagpapakita na whether it is now, no, sa hinaharap or sa future ninyo, sa mga parating ninyong mga challenges sa buhay. And then, wow, ang ano nyo guys ang buwan ng April medyo may pinagdadaanan talaga kayo mga Taurus, no? Four of Cups. So often signifies feeling of stagnation, no? Stagnant, no? Missed opportunities and self-absorption, no? Unmotivated ka, uninspired, or ang iba sa inyo ay bored with your current situation, no? Kaya may tendency na na-overlook mo yung mga opportunity or gifts nga nandiyan na sa harap mo, no? Kumbaga mga tawag dito, may mga tawag dito, may nawawalan kayo ng amor, hindi naman amor, nawawalan kayo ng interest, no, sa buhay niyo, nawawalan kayong uninspired kayo, and then unmotivated kayo, no, sa inyong buhay. Siguro guys, malaking mga pinagdadaanan ng iba sa inyo, Taurus, kaya nagiging kayo, unmotivated kayong makuha yung mga gusto niyo sa buhay. Kumbaga bahala na, kumbaga nawawalan na kayo ng gana, no? Kaya na-o-overlook niyo yung mga opportunities sa buhay niyo. Kasi kumbaga instead na look up kayo sa mga possibility na matatanggap niyo from universe, no?
eh, mas pinipili niyong, isipin or, i-absorb sa inyong buhay yung negativity, 'no? Kaya nakakaranas kayo ng mga sitwasyon na kagaya nito, depression, anxiety, 'no? ah, mga paghihirap dahil, nawalan kayo ng mga ano, nawawalan kayo ng inspirasyon sa buhay, 'no? Nawawalan kayo ng motivation, 'no, to, reach your goals, to reach your, whatever manifestation sa buhay ninyo. So, you need to take ano, tawag dito, steps, 'no, para mag-move forward kayo guys, Taurus. 'Yan ang sinasabi ko, move forward, be strong enough, have courage to face everything in your life na dumarating sa buhay ninyo. Kasi at the end of the day guys, walang tutulong sa inyo, walang tutulong sa mga buhay-buhay natin kundi sarili lang natin. Just be strong guys, kasi ang lahat diyan guys ay may panahon, 'no? May panahon ng pagbabago, panahon ng gantimpala, panahon ng biyaya. Okay, so, ah tawag dito, kung nagfo-focus ka sa mga negativity sa buhay mo, walang mangyayari talaga, 'no? Nakakalimutan mo ang salitang self-importance of being present, 'no, sa, pangkasalukuyan mong sitwasyon. Wala kang self-awareness, gratitude, 'no, at pag-seize sa mga opportunities na, dumarating sa buhay mo dahil you're focusing on the negative side ng buhay mo, 'no? Negativity kumbaga. So, ikaw 'to, 'no, ikaw 'to Libra hindi. Ikaw 'to Taurus, 'no? Para makatanggap ka ng mga blessings sa buhay mo, you have to encourage yourself to recognize the abundance of blessings, Taurus, 'no? Ang mga blessings sa buhay mo, sa present, kailangan mong i-recognize yun. Be thankful, 'no, kung ano mga dumarating sa buhay mo, and cherish what you have right now, no? Be gratitude, be thankful, and be positive, Taurus. Kasi, gagaan talaga ang buhay mo 'pag, positivity ang ia-apply mo sa iyong, pang-araw-araw na buhay. Kahit na siguro sabihin niyo guys 'no, ano yung mga negativity, hindi talaga maiwasan 'yan sa atin. So, basta ano lang guys 'no, 'pag may mga negativity tayong, nararanasan or naiisip, gumawa tayo ng way 'no, na, instead na tingnan natin yung mga negativity na dumarating sa buhay natin, mga nararanasan natin, just look up 'no, sa, magagawa ni universe, magagawa ni Lord para sa inyo, para mabago yung ating mga buhay, inyong mga buhay. Okay? Month of April. Okay, and May, the High Priestess. Okay, ayan guys, so hard finding manifestation is a card of finding manifestation. No, an inner peace as a response to the outside world. Itong card ng ibig sabihin ng card na to guys. So, nag-indicate ito na a time of introspection, seeking inner wisdom, no, and trusting your own intuition. So, ayan guys, yung mga nararanasan yung ganyan, ito sinasabi ni, ni the High Priestess na kailangan yun talaga guys na ano, lumaban, 'no? Kasi ito guys ay ano 'to, card 'to siya na naghahanap or nagpapakita ng mga manifestation 'no, sa buhay ninyo. And, papakita siya na may inner peace. You need inner peace sa buhay ninyo para makamtan niyo yung mga, maiwasan niyo itong depression, anxiety, 'no? Maiwasan niyo ang sinasabi dito sa barahan na feeling niyo naka-trap kayo. Okay, trust the universe, trust the process, 'no? Trust the tawag dito, trust sa, magagawa ni universe sa buhay ninyo guys. The High Priestess. Well, Ten of Pentacles. Alam naman natin guys ang ibig sabihin ng Ten of Pentacles, 'di ba? Material success. O ayan, 'di ba? Sa lahat ng pagsubok sa buhay ng tao guys, sa buhay natin, no, pag lumaban tayo ng patas, no, lumaban tayo ng may
may determinasyon, no, sipag, tiyaga at panalangin, may reward tayong matatanggap, guys. 10 of Pentacles, kapirahan, no, material success, manifestation, prosperity, contentment. Sinasabi ng baraha sa inyo, Taurus, no? Ito ay may potential sa abundance, no? Material well-being and security din to, guys, no? So, sa financial ninyo, financial, emotional, no, spiritual, magkakaroon kayo ng security sa buhay nyo. New opportunity for financial gain. Sinasabi na ito ng baraha, guys, no? And magkakaroon kayo ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Basta nga sinasabi ko nga, be brave enough to face challenges sa buhay ninyo, no? Be positive, no? Trust the Lord, trust the process, kasi lahat ay may gantimpala. Basta lumaban ng patas, lumaban ng walang tinatapakang ibang tao, lumaban ng may determinasyon sa buhay na mabago ang buhay ninyo, no? And yeah, ito din nagsasabi din ng health, no? Good health, well-being are indicated, kumbaga. So, ayan, guys, no? Kapirahan pagkatapos ng mga pagsubok sa buhay. Another, guys, Ace of Pentacles. Kapirahan din. Ace of Pentacles. Signifies new opportunities, guys, ang Ace of Pentacles. Pag nag-ano tayo ng kapirahan, itong Ace of Pentacles, itong 10 of Pentacles, King of Pentacles, guys, kapirahan yan, no? Kung gusto nyo, nagmamanifest tayo ng about sa kapirahan, ayan, guys, yung Ace of Pentacles and 10 of Pentacles para sa inyo, Taurus, lumabas. So, yan, basta may pagpursigi, may sipag, may tiyaga, may trust sa universe, kapirahan. Ace of Pentacles, okay. Nasa ano kayo? New opportunity na inyong kapirahan, no? You are on the cups of a new financial opportunity kayo, guys, no? May potential kayo to build wealth and success sa buhay ninyo. Kasi ganyan, guys, yung barahan ninyo. Ayan, no? Na kumbaga lumaban kayo ng patas, no? Naka-recover kayo sa inyong mga dinaranas sa buhay, no? Nagkaroon kayo ng tatag ng loob, panibagong pag-iisip, pag-unawa sa buhay-buhay ninyo, yung mga negativity nyo sa buhay nyo, kung matutunan yung iwasan or panalunin, baga yun, magkakaroon kayo talaga ng reward from the universe, no? Financial stable, no? Financially magiging stable kayo. Stability in relationships, no? Positive outlook in your financial future, guys, Taurus. Kaya nga sabi ko nga, guys, no, lumaban ng patas, magtrabaho, no, na naayon sa batas. Or kumbaga tawag dito, lumaban tayo ng patas, guys, sa mga dumarating sa buhay natin, no? Kasi may reward tayong matatanggap basta may pananalig sa Diyos, para akong lasing. Panalangin sa Diyos, pananalig sa Diyos. Pagtitiwala sa Kanya, sa universe, na may malaking gantimpalang maibibigay niya sa inyo, Taurus. Okay. For the month of June, strength. Okay, guys, strength. No? Inner strength. Ito, guys, ay nag-encourage sa inyo, no? Na may ability kayo to overcome challenges with patience and compassion, no? Importante ang pagkakaroon, guys, ng calmness and understanding, no? Even sa challenging situation na kinakaharap ninyo sa buhay, may ability kayo to manage your emotions, no? And maintain composure under pressure, kumbaga. So, just draw upon your inner resources, no? Be patient and face challenges, no?
with courage and compassion nga. Yun nga sinasabi ko kanina guys, no? Kailangan may tapang, may courage, may compassion, no? May calmness tayo to face challenges in life. Kasi guys, ang kapirahan ay darating. Bubuhos ang kapirahan ni universe. Basta guys, yan. Marunong tayong tumanggap na mga sitwasyon sa buhay natin na mahirap tanggapin. Pero open heart natin tinatanggap na may positivity, na may posibilidad na ibuhos ni universe ang blessings sa atin. What? Ito ay ang strength. On the star. Okay. Kalinawagan. Kalinawagan, kapirahan din tong the stars guys, no? Ito ay the 7th card of the major arcana. Nagsisimbolo ito ng pag-asa, pagbabago, paniniwala at positibong pananaw sa buhay. Represent time of healing, no? And optimism pagkatapos ng mga paghihirap sa buhay mo. Ang ganda ng card niyo, Taurus. Ayan, no? Ang ganda talaga ng cards niyo. Alam niyo guys, pag itong card yung ginamit ko, talagang maganda yung lumalabas talaga. As in, tawag dito, may negativity man, may mga positivity talaga na lumalabas sa mga bara ng mga nare-read ko. Talaga, as in, super ganda guys ng card. No? Ayan, no? Pagkatapos ng lahat-lahat ng mga paghihirap, pasakit, problema, no, sa buhay ninyo, no, mga natrap kayo sa sitwasyon na hindi nyo alam kung paano lumabas. Pero tinuturo ng balahan na kailangan yung lumaban ng patas, pananalig sa Panginoon, kay universe, no, magkaroon ng tapang sa pagtanggap ng mga dumarating sa buhay natin. May bagong pag-asa, bagong journey, pagbabago sa buhay, paniniwala at positibong pananaw sa buhay ang magbabago sa inyo guys. No, nagre-represent ng healing, no? Pagkatapos ng mga paghihirap na dumarating sa buhay ninyo, Taurus. Wow, ganda. And wow, last but not the least, the Pentacles. Ayan. Pentacles, guys, kapirahan na naman. Pentacles, no? Associated with financial stability. Ang Pentacles, guys, yan, sinasabi ko na sa inyo, guys, ha. Yung barahan ninyo, sinasabi ko na, guys, bubuhos ang blessings sa inyo, the universe, this coming 3 months, no? April, May, and June, no? Kasi associate ito, guys, ng financial stability, wealth, no? Ability to create and maintain a comfortable lifestyle, itong King of Pentacles. No, you have the ability to build and to build a solid foundation kumbaga sa buhay ninyo, no? May prosperity, period of prosperity guys, no? Stability and practical success na nagpapakita ito na ikaw ay isang powerful na tao. Wow, grabe. Financially magiging okay kayo guys, no? Yun nga ang sabi ko gaga sa inyo, lumaban ng patas, pananalig sa may kapal, pananalig kay universe na ibubuhos niya ang walang mapagsidlang abundance, no? Basta lang tanggapin natin ang kung ano mang dumarating sa buhay ninyo, Taurus, no? Maging positibo sa pananaw sa buhay para maiwasan ang pagiging negatibo, no? And of course guys, pag dumating sa point na marunong tayong lumaban, no, ng patas, syempre papasok yung blessings ni universe. Papasok yung blessings ng Panginoon. Ibubuhos niya yung blessings sa inyo kung magkakaroon kayo ng paniniwala. Paniniwala sa Kanya, paniniwala sa process, no? Sa paniniwala sa lahat-lahat ng bagay na may positibo. Ayan. Okay, guys, Taurus. Ayan, good luck sa inyong April, May, and June sa inyong kasalapian. Kasi ang ganda ng inyong cards, guys. Sinasabi ko sa inyo, maganda ang cards ninyo. Kaya nga guys, kailangan nyong lumaban, ha? Labanan ang kung anumang mga problemang dumarating sa buhay.
para maiwasan yung pagiging feeling nyo trap kayo, feeling nyo ay hindi kayo makaka-move on sa isang sitwasyon, no? Dahil sa isang sitwasyon na yan, iniisip nyo yung mga bagay-bagay na alam nyo namang hindi totoo, o iniisip nyo na yun yung mangyayari sa buhay nyo, mga negativity. Ayan, so ayan, no, nagkakaroon kayo ng, nawawalan kayo ng gana, no? Gana to reach your goals, to reach your manifestation. Kasi feeling nyo, nakatrap kayo sa isang bagay o isang sitwasyon na hindi maganda, no? So yun nga sabi ni High Priestess, kailangan nyo lang ng inner wisdom, faith, no, sa universe, no, pananalig sa may kapal na kaya nyo makuha ang lahat, no, kaya nyo ma-overcome ang lahat ng obstacles sa buhay ninyo. May pananalig kayo sa sarili nyo na makuha nyo lahat-lahat. Basta may tapang, may pananalig, at may positibong pananaw sa buhay, no? And yan, si strength. Syempre, ayan. Strength yan, guys. So ayan, maganda yung So may tapang kayong humarap sa mga bagay-bagay sa buhay na dumarating sa inyo, mga negativity sa buhay nyo, problema. May tapang kayong kaharapin ang lahat-lahat. So pagkatapos ng lahat ng yan, guys, well, of course, kasiyahan, financial stable, emotion, spiritual, emotion, stability, spiritual, financial stability. Magiging okay kayo lahat, guys. Taurus. Okay? So, guys, that's all for today, no? Para sa inyong buwan na April, May, and June. Okay, good luck, Taurus. And hoping na lahat kayo ay naka-resonate sa ating reading. No? Paalala lang, guys, ng ating reading ay pangkalahatan ito. Hindi ito pang personal reading, okay? So, good luck, Taurus. Hoping na lahat kayo ay okay. At hoping na ma-overcome nyo ang lahat ng mga obstacles sa buhay ninyo. Okay, Taurus? Have a nice day. See you soon and God bless. So, okay. Don't forget to subscribe and click the bell button. I love you guys. I love you, Taurus. See you and bye. God bless.